Mic, mic test. Magandang umaga po, mga kapatid. At sa amin din pong mga bisita, mapagpalang araw po at salamat po sa Diyos at kayo po'y aming nakasama ngayong umagang ito. Noong pong pumayagpag ang Titanic at ito'y tumama sa isang malaki at matigas na tipak ng yelo, ito ay nagsimulang mapuno ng tubig. Marami sa mga tao ang halos hindi naramdaman ang pagbangga nito dahil napakalaki nga po nitong barko. Kaya naman, noong inihanda ng mga crew ang mga lifeboats, na noon ay mayroong 20 lamang na mga lifeboats na kayang magsakay ng almost 1,200 na mga tao, marami ang hindi naniwala. Marami ang hindi naniwala na kailangan nilang iwanan ang malaking barkong ito at sumakay sa maliliit na bangka sa kadiliman ng gabi sa kalamigan ng karagatan. Hindi nila nakita ang kanilang kapahamakan o ang kapahamakan na darating. Maraming mga tao ang nag-assume na magiging normal lamang ang lahat. After all, ang Titanic ay binansagang the unsinkable ship o yung hindi mapapalubog na barko. Nakita natin sa mga tagpong yon na marami ang namatay. Hindi dahil sa tinanggihan ng mga tao ang rescue, mas gusto nila ang danger o ang kapahamakan, kundi dahil hindi nila na-recognize ang kapahamakan totally. Totoo nga po yung sinasabing paano nga naman ang isang tao kung hindi siya naniniwala o hindi niya inaamin ang kanyang pangangailangan ng kaligtasan. At yan po ay makikita natin sa teksto na atin pong pag-aaralan ngayong umaga, mga kapatid. Pinamagatan ko po itong mensahe natin ngayong umaga na ang simula ng pag-abot sa makasalanan. Teksto ay makikita natin sa Genesis chapter number 3. Kaya po buksan po natin ang ating mga Biblia sa Genesis chapter number 3. Babasahin po natin mula verse number 8 hanggang verse number 13. Genesis 3 verse number 8 to 13. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw. At nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, "Saan ka naroon?" At sinabi niya, "Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago." At sinabi niya, "Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kanin?" At sinabi ng lalaki, "Ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain." Verse number 13, at sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, "Ano itong iyong ginawa?" Sinabi ng babae, "Dinaya ako ng ahas at ako'y kumain." Tayo po'y sandaling manalangin. At aming Diyos, kami po'y nagpapakumbabang lumalapit sa iyo bilang mga magkakapatid sa mga oras na ito para po sa pangangaral ng iyong mga salita. Dalangin po namin ang katapatan at ang pagbubukas niyo pong patuloy ng aming mga puso at isip at ang pagbibigay niyo pong biyaya ang mga katotohanan at mabilis na may apply ang mga katotohanan ito sa aming buhay bilang mga mananampalataya. Ikaw nawa ay maluwalhati sa pangangaral na ito at sa buhay na mababago sapagkat ito po'y aming hinihiling sa matamis sa pangalan po ng aming nag-iisang Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.
Sa Genesis chapter 3, mga kapatid, dito na po nagsimulang pumasok ang kasalanan. At sa talata po na ating binasa mula verse number 8, at ito po yung magpapatuloy hanggang sa dulo ng chapter number 3, sa pagpapalaya sa kanila sa hardin, makikita natin itong simula ng ating series na ang pag-abot ng Diyos sa mga makasalanan. So ito po mula verse number 8 hanggang dulo ng chapter number 3. Pero titingnan lamang po muna natin itong pauna. Ito po yung unang engkwentro o unang pagkikita ng isang taong makasalanan at ang Diyos na banal. Makikita natin na dahil sa kasalanan na kanilang nagawa, sila ay nahiwalay sa Diyos. Wala na sila sa landas ng buhay, sila ay nasa landas na ng kamatayan. Nalinlang sila sa chapter number 3 na i-criticize ang Diyos, na sila ay nararapat na pumwesto sa trono ng Diyos at i-criticize nila ang katauhan at ang pamamaraan ng Diyos. At sila'y sumunod sa tuksong ito at sila'y nagkasala at dumating ang Diyos upang sila'y komprontahin. Pero sa pagkomprontang ito, nakikita natin ang habag at biyaya ng Diyos. Sila ay nasa landas na ng kamatayan, landas ng kapahamakan, landas ng kasalanan. Hindi hinihintay ng tao ang kamatayan, ito ay nangyari na sa kanila. At naritong sinasabi at ipinapakita ng salita ng Diyos ang kanyang kahabagan at napakahabang pagpapasensya. Sa English po ay long suffering sa pag-abot sa tao na nagkasala sa Kanya. Kagaya ng marami na nasa Titanic, na nasa kakapahamakan, ngunit walang paglipat patungo sa safety dahil sa kawalan ng pag-amin ng mapanganib na kalagayan, ang tao ay napasalandas ng kamatayan dahil sa kasalanan at tanging sa pag-abot lamang ng Diyos sa Kanya, siya magkakaroon ng pag-asang mahango at mailipat sa landas ng buhay muli. Kaya po ang mensahe natin ngayong umaga, mga kapatid, ay ito. Ang Panginoong Yahweh, ang ating Diyos, sa kanyang habag at biyaya ay lumalapit sa tao para siya'y abutin, para ipakita ang kanyang mga kasalanan at ang pangangailangan ng tagapagligtas. Ulitin ko po, ang Panginoong Yahweh, sa kanyang habag at biyaya ay lumalapit sa tao para siya'y abutin, para ipakita ang kanyang mga kasalanan at ang pangangailangan ng tagapagligtas. Meron po tayong 2 punto na titignan mula sa kalagayan ng tao nung siya'y napahiwalay sa Diyos at napasalandas ng kamatayan. Ito po ay malinaw na makikita natin sa ating mga talata na bunga ng kasalanan, na ebidensya at pruweba na ang tao ay napaliko, napahiwalay ng landas mula sa Diyos. At ang una ay ang kawalan ng paglapit sa Diyos. Yan po ay makikita natin mula verse number 8 hanggang verse number 10. And then, kawalan ng pag-ako sa kasalanan na makikita naman po natin mula verse number 11 hanggang 13. So, 2 punto, kawalan ng paglapit sa Diyos, 8 to 10, kawalan ng pag-ako sa kasalanan, 11 to 13. Sa atin pong mga talata, makikita po natin, unang punto, kawalan ng paglapit sa Diyos, verse number 8 to 10. Sabi po, narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad. Dumating ang Diyos sa hardin, at kung atin pong mapansin, hindi dumating ang Diyos nung oras na ang mga tao ay nagkasala. Ayon po sa mga scholars, itong pagdating ng Diyos sa itinakdang oras na ito ay habitual o paulit-ulit na proseso o pagkakataon sa buhay ng tao nung siya'y nasa hardin kung saan ang Diyos ay nakikipagkomunyon sa Kanya. Sabi ay sa kulimlim ng araw sa ating mga talata. Sa hapon. Kumbaga para itong communion with God pagkatapos ng kanilang pagtatrabaho sa buong araw. Magtatrabaho sila buong araw and then sa hapon, meron silang family worship. Meron silang pagtitipon ng pakikipagkomunyon sa Diyos. Ngunit sa pagkakataong ito,
hindi siya umattend. Hindi sila umattend at hindi sila natagpuang nakikipagkomunyon sa Diyos. Sabi nga po ni Matthew Henry, instead na sila'y makita sa lugar ng pagsamba sa Diyos, sila ay nandoon nagtatago sa mga puno. Ang salita pong nagtago, nating nabasa sa ating talata, ang ibig sabihin ay nagtago, literally. Pero ito rin po ay maaari nating ipaliwanag sa pamamagitan ng pag-urong o pagkalas. Dahil ang isa pong sense sa salitang nagtago ay withdraw. Pagkalas o pag-urong. Kung halimbawa mayroong digmaan at naka-engage, ibig sabihin nagpapatuloy ang sagupaan, pag ginamit natin ito salitang ginamit dito ng withdraw, pwede silang kumalas. Ganoon din po sa relationship, na pwede nating makitang ito ay pagdi-divorce o paghiwalay. Ang relationship, yung matamis na relasyon ng tao at ng Diyos ay naputol dahil sa kasalanan. Nakikita natin na ang pag-urong ng tao ay likas at natural na sa kanya sa ngayon. Dahil siya nga po ay napalipat na mula sa landas ng buhay patungo sa landas ng kamatayan. At ito na po yung pag-ugali ng tao sa banal na Diyos. Ang tao ay hindi na makikitang kusang loob na lumalapit sa Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Pero sa kabila ng yon, mga kapatid, sa kabila ng nakita natin na ang tao ay nagtago, nananatiling nabubuhay, imbis na siya ay pugnawin o puksain na ng Diyos, tunawin ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan, ang Diyos ay nakita natin sa kanyang kahabagan ay lumapit sa tao. At hindi lamang lumapit, ang tao ay kanyang tinawag. Sabi ng Panginoon, saan ka naroon? Ito ay pagtawag. Ito ay hindi tinig ng pananakot, ito ay hindi tinig ng paghuhukom, ito ay tinig ng mahabaging pag-abot, tinig ng mahabaging pagtawag sa tao. Nakikita natin yung napakahabang pagpapasensya ng Diyos. Nung unang naengkwentro ng banal na Diyos ang makasalanang nilalang. Sabi ni Adan, ako'y natakot. Hindi na siya makaharap sa Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan o dahil sa kanyang nagawang pagsuway sa Diyos. First time din na ang tao sa pagharap sa Diyos ay nakaramdam ng takot at kahihiyan. Ito po yung unang pagkakataon. Nung una, walang takot. Walang kahihiyan dahil walang kasalanan. Pero pagkatapos na magkasala ang tao, nandito ang kahihiyan at ang takot lumapit sa Diyos. Siya'y nagtago. Sinisisi niya ang kanyang pagiging hubad. Hindi niya sinisisi ang kanyang sarili. Hindi niya sinisisi ang kanyang nagawang kasalanan sa Diyos. Sinisisi niya ang kanyang pagiging hubad. But mamaya makikita po natin sa ating ikalawang punto, kung paano ayaw niya talagang aminin, ayaw niya talagang akuin yung pananagutan sa kanyang nagawang kasalanan. Kaya sabi niya na dumating ang Diyos, hindi ako lumapit sa iyo dahil ako'y hubad. Sinisisi niya yung kanyang pagiging hubad. Kumbaga parang kasalanan ng Diyos dahil nilikha siya ng Diyos na hubad. Hindi niya inaamin ang kanyang nagawang kasalanan. Kaya punto mga kapatid ay ito. Ang Diyos ang laging unang lumalapit at umahanap sa taong nagkasala at lumalayo sa Kanya. Ang tao sa kanyang sarili, tayo na mga tao sa ating mga sarili, ay hindi kusang loob na lalapit, magmamahal at sasamba sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Dahil tayo nga po ay napalipat na sa landas ng kamatayan. Parang meron dalawang agos ng tubig. Dati tayo'y namamangka nung wala pang kasalanan sa landas ng buhay. Pero dahil sa kasalanan, tayo napalipat sa landas ng kamatayan. Magkaiba na ng agos at hindi na magtatagpo. Magkalayo na ng isip, magkalayo na ng damdamin, magkalayo na ng pag-uugali. Sabi po sa Hebrews chapter 3 verse number 12, mga kapatid, mag-ingat kayo na walang sino man sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya
Nakita natin kay Adan at kay Eva, sila ay meron ng masamang puso. At imbis na manampalataya sa salita ng Diyos, ay nanampalataya sila sa salita ng diablo. At ang sabi po ng Hebrews 3, ito ay nagbunga ng paglalayo sa buhay na Diyos. Nakita natin ang kasalanan ay hindi simpleng bagay. Ang kasalanan na nasa tao ay hindi simple. Ito ay naglalayo at naglayo sa atin sa Diyos. Sabi po ng Romans chapter 8 verse number 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Sabi po sa atin dito ni Pablo na tayo bilang mga tao na mayroong normal at natural na pag-iisip, naturally ay lumalaban at nagagalit sa banal na Diyos. Dagdag pa niya, sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos. And then finally, sinabi niya, hindi nga maaari. Dahil sa kasalanan, ang tao ay hindi maaaring lumapit, hindi maaaring makaunawa, at hindi maaaring sambahin at mahalin ang Diyos. Dahil naturally, pagkatapos ng pagkakasala, ang tao ay nahiwalay sa Diyos. At hindi lamang basta paghiwalay, kundi tahasan at buong pusong pagre-rebelde laban sa Kanya. Hindi niya sinisi o hindi niya inamin ang kanyang pagkakasala. Ang sinisisi niya ay ginawa siya ng Diyos na hubad. Hindi niya nakikita ang kanyang kasalanan. Sa theology, tinatawag po natin itong depravity. Mula po sa salitang pravus, na ang ibig sabihin ay liko. Na hindi lamang ito may kaunting bengkong o may kaunting paglihis, kundi talagang nakaliko. Kung ito ay isang mahabang stick, hindi mo na magagamit dahil ito'y nakaliko. Dahil dito, ultimately, nahiwalay tayo sa Diyos at itong ibig sabihin ng kamatayan. Tayo ay hiwalay sa Kanya. Totally separated. Paano tayo nakalapit? Paano tayo nakalapit sa Diyos, mga kapatid? Same way, nakalapit lamang tayo dahil sa pagtawag ng Diyos sa atin, hindi po ba? Gaya ng pagtawag ng Diyos kay Adan, tayo ay nakalapit sa Diyos nung tayo tinawag sa pamamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Dati kapag naririnig nating haharap tayo sa Diyos pagkatapos ng kamatayan, para hukuman sa ating mga kasalanan, ang ating natural na reaksyon ay pagtatago. Humahanap tayo ng mapapagkublihan. Kung tayo ay bata, matatakot tayo at hindi natin papakinggan ang mensaheng ito. Meron pong mga pagkakataon sa amin pong mga Bible study na may bata. At nung narinig nila itong tagpong ito sa Genesis chapter number 3, ayaw na nilang makinig. Pero ganoon din po tayong mga matatanda. Pagdating sa paghuhukom, pagdating sa takot, sa pagharap sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan, humahanap tayo ng mapagkukublihan. Ano ang sinasabi ng ibang tao? Anong sinasabi paraan para tayo ay maligtas? May mga nagsasabing magtiwala ka sa iyong sarili. May nagsasabing walang paghuhukom o walang impyerno ang Diyos. Naghahanap tayo ng pagkukublihan until narinig natin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Nakita natin ang paraan ng Diyos. Sabi nga po sa Luke chapter 19 verse number 10, sapagkat ang anak ng tao ay dumating. Si Kristo ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. John chapter 10 verse number 27, pinapakinggan ng aking mga tupang aking tinig, at sila'y aking kilala, at sila'y sumusunod sa akin. Mula sa pagiging manhid at ayaw umamin ng kasalanan at pagtatago palayo sa Diyos, nangyari sa atin yung kagaya na nangyari sa Acts nung nangaral si Pedro. Nung sinabi nating ano ang dapat kong gawin. At nakita at nanampalataya tayo kay Kristo. Dahil sa pagkilos ng biyaya ng Diyos sa atin. Para naman po sa ating mga bisita.
Ang bawat pangangaral ng Ebanghelyo ay mabiyayang pag-abot ng Panginoong Hesukristo sa inyo o sa iyo. Kaya naman po ngayon, kung nakikinig ka at naunawaan mong nagkasala ka sa Diyos, sana makita mo rin ang sinasabi ng talata na siya'y mahabaging ipinapahayag sa iyo na ikaw ay makasusumpong ng kaligtasan sa Panginoong Hesukristo. Siya'y mahabagin, ipinapahayag sa iyo, ipinapakita sa iyo na maaari kang makasumpong ng kapahingahan at kaligtasan kay Kristo. Kaya tanggapin mo ang katotohanan. Siya ay Diyos na nagkatawang tao upang bayaran ang kasalanan ng taong makasalanang katulad mo. Meron pong kaligtasan kay Kristo para sa bawat taong nabubuhay sa panahon natin ngayon. So nakita po natin, ang kasalanan ay hindi lamang nagbunga ng kawalan ng paglapit sa Diyos. Sa ating po ikalawang punto, makikita naman din po natin na ito ay nagbunga din ng kawalan ng pag-ako sa ating mga kasalanan. So ang ating po ikalawang punto ay makikita natin sa verse number 11 to 13. Nawalan ng tao ng pananagutan sa kanyang mga kasalanan sa Diyos. Ayaw niya na managot sa kanyang mga kasalanan sa Diyos. Sabi po sa verse number 10, ang sinisisi ni Adan ay ang kanyang pagiging hubad. Pero verse number 11, sinasabi ng Diyos, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Pinapakita ng Diyos na ang iyong kasalanan o ang problema natin o ang problema mo, kung bakit ganito ang relationship ng Diyos at ng tao ay hindi ang kanyang kahubadan, kundi ang kanyang nagawang kasalanan. Binago ng Diyos ang tanong mula sa sino nagsabi sa iyong ikaw ay hubad, kung saan nandoon yung focus ni Adan, patungo sa pagbabago ng Diyos ng focus, kung saan yun talaga yung problema. At ang problema ay ang kasalanan. Sinabi ng Diyos, itinanong niya sa verse number 11, nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kainin? Kasama po sa biyaya at pagbibigay ng Diyos o pagpapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa tao ay ang pagbabago ng ating mga pag-iisip. Na makita natin ang tunay na problema natin at ito ay ang kasalanan. Binago ng Diyos ang kanyang pag-iisip. Itinuon ng Diyos ang kanyang pag-iisip mula sa hindi tunay na problema patungo sa tunay na problema at ito ay ang kasalanan. At nakita natin ang kanyang sagot. Ang sagot ng lalaki at ang sagot ng babae ay pareho. Nakita natin yung kawalan ng pananagutan. Walang nagsabi ng opo. Walang nagsabi ng hindi po nung sila'y tinanong. Nung tinanong ang lalaki sa verse number 12, ang sagot ng lalaki ay ang babaeng ibinigay mo na aking kasamahin. Kagaya ng kanyang pagsisi sa kanyang pagiging hubad, sinisisi niya ulit ay hindi ang kanyang sarili, kundi ang babaeng ibinigay sa kanya ng Diyos. Maraming pong mga scholars at mga mangangaral nagsasabi, ultimately, sinisisi ni Adan ang Diyos. Hindi yung kanyang sarili. Binigyan mo ako ng asawa at ang asawang ibinigay mo sa akin, ang nagbigay sa akin ng pagkain, kaya ako nagkaganito. Nung tinanong ang babae sa verse number 13, hindi rin niya inamin ang kanyang kasalanan. Ang sabi niya, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Nakikita natin, ginagawa ng tao ang best na kanyang magagawa para wag niyang aminin at wag siyang managot sa kasalanan na kanyang nagawa. Pinapakita na hindi siya dapat managot. Nagawa niya lamang ito dahil fill in the blanks. Kagaya ng pagka ang tao ay tinatanong kapag siya ay guilty, bibihira ang sumasagot ng opo at hindi po sa mga tanong na magko-condemn o magko-convict sa kanya sa kasalanan. Laging meron dahilan. Bago umamin, bago sabihin, minsan pa nga hindi umaamin, ang
Ang dahilan, ang daming hinahanap na masisisi. Nagawa ko lamang ito o nagawa ko yan dahil fill in the blanks. Hindi ako dapat managot. Hindi ako dapat masisi. Biktima lamang ako ng aking sitwasyon. Mahirap para sa tao ang umamin. Hirap tayo magsabi ng yes and no sa mga sitwasyong guilty tayo. Lagi tayong may dahilan para takasan ang guilt. Dahil mahirap sa tao ang umamin, mahirap sa tao ang mag-sorry. No? Ang hirap sabihin, limang mga letra, pero ang hirap lumabas sa ating mga bibig. Dahil ayaw natin, likas sa atin, nang hindi tayo umaamin sa ating mga nagawang kasalanan na magko-convict sa atin. Ang punto mga kapatid ay ito, ang tao ay umiiwas at iiwas sa kanyang pananagutan sa kanyang mga kasalanan. So yun po yung dalawang katotohanan na ating nakita. In summary, ang paglayo sa banal na Diyos at pagrebelde sa Kanya at ang Kanyang kawalan ng pag-amin ng ating pagiging karapat-dapat sa hatol ng walang hanggang impyerno ay ebidensya ng ating pagiging makasalanan. Nakita natin na ang tao ay lumalayo sa Diyos dahil sa kasalanan at nakita natin na ang tao ay hindi aamin sa kanyang mga kasalanan para managot sa harapan ng Diyos. Ngunit, tanging sa habag at biyaya lamang ng Diyos, inaabot niya ang tao sa pamamagitan ng pagtawag patungo kay Kristo para sa kaligtasan. Sa biyaya niya, nakalapit tayo kay Kristo. Ngayon, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Tayong mga Kristiyano, hindi na po tayo tinatawag patungo sa kaligtasan, hindi po ba? Tayo na mga tunay na sumampalataya na kay Kristo, hindi tayo tinatawag pabalik. Kapag tayo nagkakasala, hindi tayo tinatawag na maligtas muli. Pero tayo ay tinatawag pabalik. Tayo tinatawag patungo sa kabanalan. So paano po natin ito i-apply? Number 1, ang paglapit kay Kristo ay hindi minsan sa ating buhay, ito ay patuloy. Coming to Christ is our life. Hindi po ito one-time event na nangyari lamang nung araw at oras na tayo ay nakaunawa sa Ebanghelyo at nanampalataya sa Kanya. Kaya suriin natin ang ating mga sarili. Lumalapit pa ba tayo kay Kristo? O kontento na tayo na nakalapit na tayo ng minsan at nabubuhay na tayong kagaya ni Adan at ni Eva na malayo at lumalayo sa Diyos. Lumapit kay Kristo, kagaya ng sumpaan sa kasal, in sickness and in health, in richer or poorer, hanggang kamatayan, ang isang tunay na Kristiyano ay lumalapit patuloy kay Kristo. May pusong naghahangad na lumapit at makitang kasama niya. Sabi po sa John 15 verse number 5, ako ang puno, sabi ni Kristo. Kayo ang mga sanga. Nakikita natin yung close relationship. Ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Ang isang Kristiyano ay kailangang patuloy na makitang nakalapit at lumalapit kay Kristo. Yan na po yung buhay natin. At dapat itong maging malinaw at patuloy nating paalala ng ating mga buhay ay dapat patuloy na lumalapit araw-araw, oras-oras sa ating Diyos. Number 2, i-embrace natin ang correction. Ang isang tunay na Kristiyano ay willing at open sa correction. Ang isang tunay na Kristiyano ay hindi tumatanggi sa correction, hindi sinasabing hindi para sa akin yan, hindi ako guilty dyan. Hindi ko kailangang i-apply yan sa aking buhay. Hindi ko kailangang mahamon tungkol dyan. Hindi para sa akin ang correction, hindi po ganun. Habang tayo ay nandirito sa lupa at nakikita natin ang kabanalan at kagandahan ni Kristo, patuloy nating makikita ang ating mga pagkukulang. Patuloy nating makikita ang ating mga kahinaan. Patuloy nating makikita ang ating mga maling pag-uugali. Mga di maka-Kristiyanong pag-iisip.
mga pananalita na hindi kagaya ng pananalita ng Panginoong Hesukristo. Ito po yung tinatawag nating sanctification, mga kapatid. Hindi tayo masasanctify kung hindi tayo paulit-ulit at patuloy-tuloy na niyayakap ang correction ng Diyos. Lagi tayo nagpe-pray, spiritual growth, holiness, faithfulness. Lagi tayo nagpe-pray niyan, hindi po ba? Pero papaano tayo lalago sa mga bagay na yan kung hindi tayo nagpapakorek? Pinapatigas natin ang ating mga puso pagdating sa correction at pagdating sa pag-a-apply ng mga salitang ipinapangaral sa atin. Pag nagpe-pray tayo na sanctification, spiritual growth, holiness, tulungan ko kayo. Ang sanctification, ang spiritual growth, ang kabanalan, para po yung destinasyon. Kumaga parang lugar na pupuntahan. Pero minsan maraming mga Kristiyano ang alam na yun ang goal, alam na yun ang destinasyon, pero hindi nila alam paano ito gawin. Hindi nila alam paano yung daan papunta doon. Hayaan niyo pong tulungan ko kayo. One word, Christ-likeness. Christ-likeness. Ang daan patungo sa pinagpe-pray natin na spiritual growth, ang daan patungo sa pinagpe-pray nating maging more sanctified tayo, maging malago tayo sa kabanalan at sa faithfulness. One word, mga kapatid, Christ-likeness. Kaya nga napakahalaga ng paglapit nating patuloy kay Kristo, pakikinig natin patuloy sa mga salita ng ating Panginoong Hesukristo upang patuloy nating makita at makilala siya na ating i-imitate. Ang standard natin ng kabanalan ay hindi ang ating kapwa. Ang standard natin ng kabanalan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang gusto nating maging banal, kung gusto nating magpatuloy sa paglago sa pananampalataya, kailangan nating patuloy na lumapit kay Kristo. At kapag nakita natin na ang ating mga sarili ay hindi kawangis si Kristo, magpakorek naman tayo. Magpakorek naman tayo. Problema sa atin ay tinatago natin ang ating mga sarili. Ayaw natin ng confrontation ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kagaya pa rin ni Adan at ni Eva. Umiiwas tayo sa mga pananalita, sa mga exhortation, sa mga challenge na kinukompronta yung ating mga di makakristong pag-uugali, pananalita, pag-iisip at damdamin. Kahit nga yung pagkokorek sa atin na tayo ay nagpapabaya sa means of grace, na tayo ay mas malimit sa ibang bagay kaysa sa ating mga Biblia. Pinapatigas natin yung ating puso. Ayaw natin yan na nakukompronta tayo pagdating dyan. Nagtatago tayo sa puno ng kabisihan. Busy ako eh. Hindi ako makapagbasa ng Bible kasi busy ako. Yan yung ating pinagtatago ang mga halamanan. Nagtatago tayo sa ating pagiging busy. Nagtatago tayo, humahanap tayo ng mapagtataguan para hindi tayo makompronta ng salita ng Diyos. Pero mga kapatid, ang pagtutuwid sa atin, kung tunay tayong Kristiyano, ito ay lifetime. Magkakasala tayo mamaya, magkakasala tayo bukas, magkakasala tayo hanggang sa tayo ay mamatay. Kaya ang correction at ang exhortation para tayo magpatuloy sa landas na kawangis ni Kristo ay patuloy dapat na ginagawang buhay ng isang mananampalataya. Isa sa mga pinakahuli, mga kapatid, isa sa problema ng isang Kristiyano kung bakit hindi siya lumalago sa kabanalan at pagiging kawangis ni Kristo ay ang kanyang kawalan ng meditation. Na ito po'y tinuturo ng mga Puritans, kagaya ni Richard Baxter, ni Thomas Watson, at saka ni George Swinnock. Na ang meditation daw po ay para itong apoy na ang ating puso na mabilis at madalas ay nanlalamig ay kailangang madarang sa apoy ng meditation. At syempre, ang i-meditate natin ay ang salita ng Diyos. Upang yung matigas nating pusong tumigil na sa pagtibok
ay muling manlambot at tumibok at magbunga ng pagiging kawangis ni Kristo. Pero ang problema natin, mula pa noon hanggang ngayon, ay marami mga bagay sa mundo ang tinatawag ni Paul Tripp na mga mind-numbing o yung mga nagpapamanhid ng mga puso at mga isipan. Sa kanyang libro na Dangerous Calling, ilang beses siyang inulit doon yung ginagawa ng isang tatay o ginagawa ng isang pastor para siya imamanhid. At noon, syempre matagal na niya itong nasulat, ang prominent pa noon na paraan para ang isang tao ay mamanhid sa mga problema, sa pag-iisip, sa pag-meditate at pagkokorek ay TV. Pero sa ngayon, na noon na isang TV lamang sa isang bahay, samantalang ngayon, ayon po sa Psychiatric Time at Addiction Center, ang kasabay o kapantainan ng droga sa pagpapamanhid ng isipan at puso ng isang tao at ng isang Kristiyano ay ang smartphones. Ang internet, mga kapatid. Ayon pa nga po sa Stanford Medicine, ang smartphones daw ay parang mga hiringgilya. Parang yung syringe na ginagamit ng mga adik at mga drugista kung saan inilalagay yung droga at itinuturok sa kanilang mga ugat. Ngayon sa tuwing binubunot daw mga smartphones para itong mga hiringgilya na inilalabas natin para tayo ay pamamanhidin or to numb us, tayo maging manhid. Kala natin, ine-entertain daw natin ang ating isip, kala natin tayo nare-relax, pero ang totoo tayo ay namamanhid kapag excessive at palagian ng paggamit. Kala natin tayo nare-relax, pero ang totoong nangyayari tayo ay namamanhid. At ito pa pong isa, noong 2022, ayon po sa Program for International Student Assessment, number 1 ang Pilipinas sa mga may edad 10 to 19 years and approximately daw po 63%. Mula 10 years old hanggang 19 years old, so mga kagaya ni Fabio hanggang mga 19 years old sa atin dito, 62%. Ang merong addiction sa smartphone na mga Pilipino. Mga Pilipino po ito ha, mga Pilipino. International ito na pag-aaral at mga Pilipino ang bida. At sabi po sa pag-aaral na ang mga estudyante na ayaw ng kanilang isipan na ini-stress sa pag-aaral ay gumagamit ng para takasan o pagtaguan ang mga academic stress. Ito po ay totoo din sa bawat isa sa atin. Minsan tayong mga mananampalataya, nakakatakot kung ito'y malimit. Ginagamit natin ang ating mga smartphones at hindi natin nalalaman na tayo'y namamanhid, nagdi-disengage yung ating mga pag-iisip. Nagdi-disengage yung ating mga utak. Imbis na ang ating mga utak ay nakafocus, nagme-meditate ng salita ng Diyos, tayo ay nagdi-disengage. Bumabalik tayo dun sa imaginary world ng social media, kung saan finifeed tayo ng mga algorithms na nakadesign para tayo i-entertain. Okay sana kung ating algorithms ay nakadesign sa mga pangangaral at mga encouragement at exhortation ng salita ng Diyos. Pero kung yan ay mga hobbies, o mas malala kung yan ay mga kasalanan, ang nakikita natin sa ating mga algorithms, magdi-disengage talaga at mawawalan tayo ng focus sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, bantayan natin ang ating mga pag-iisip, mga kapatid. Kagaya na sinabi ni Pablo, kundi mabago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Romans 12 verse number 2. Ang ating mga sarili ay manatiling lumalapit kay Kristo. Lumalago sa kabanalan sa pagiging kawangis niya. Binabantayan ng ating mga isipan
at fini-field ang ating mga isipan ng salita ng Diyos. Kagaya po na sinasabi sa Colossians chapter number 3, na ang salita ng Panginoong Jesucristo ay hayaan nating mapuno at mapuspos ang bawat isa sa atin. Kaya kapag may nakikita tayong nagsa-cellphone, mga kapatid, paalalahanan natin na baka namamanhid na sila. Kapatid, baka namamanhid ka na sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Baka wala nang pagninilay-nilay. Baka wala nang pagkompronta ng iyong sarili. Wala nang personal devotion. Lumilipas ng mga araw, lumilipas ng mga linggo na walang pagninilay-nilay sa salita ng Diyos. Laging binubunot ang hiringgilya ng pampamanhid. Tandaan natin, mga kapatid, na sa biyaya lamang ng Diyos, pagpapakita ng kanyang habag, ang confrontation ng katotohanan ay biyaya niya sa atin. Ito'y ginamit niya para tayo iligtas at ito'y patuloy niyang ginagamit para tayo'y pabanalin. Kaya ingatan natin ang ating mga sarili at ang ating mga isipan na naka-engage sa mundo at naka-engage dapat ito sa salita ng Diyos. At yan po yung ating hamon na hilingin natin ang biyaya ng Diyos na patuloy niya tayong ilapit kay Kristo at patuloy na piliing mabuhay na kawangis niya. Hanggang tayo naririto sa lupa, magpakorek tayo sa Diyos ng ating mga pag-uugali at pamumuhay para sa Kanyang kaluwalhatian. Sa tuwing makukonvict tayo, mga kapatid, umahamon ng salita ng Diyos, naway hindi pagpapamanhid, hindi pagtatago, o hindi paghahanap ng masisisi ang ating gawin, kundi sa biyaya niya ay pahayag natin ang ating mga karumihan. Dahil ang Diyos ay hindi nagsasawang pabanalin tayo, hindi nagsasawang turuan tayo, at hindi nagsasawang abutin tayo ng mga mananampalataya patungo sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Aming Ama at aming Diyos, salamat po, una at higit sa lahat, sa inyong pagpapakita ng habag at biyaya sa amin na kami na hindi karapat-dapat dahil sa aming mga kasalanan, na kami na sa unang encounter ay dapat ay nasunog, napatapo na sa walang hanggang impyerno. Pero inalaw mo ang pagsagot, inalaw mo ang pagmamatigas ng puso sa iyong harapan, inalaw mo ang pagtanggi sa pananagutan sa kasalanan. Kami nagpapasalamat dahil patuloy nabubuhay ang mga makasalanang katulad namin at dinadala mo kami sa kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Kapo dalangin namin para po sa aming mga bisita na wala pa kay Kristo. Makita nila nawa ang pag-asang nasa sa Kanya. Sila'y lalapit kay Kristo, sila'y tunay na maliligtas at makakasumpong din ng kapahingahan at kaligtasan. Sa aming mga sumasampalataya sa iyo, o aming Diyos, patuloy mo kaming i-correct. I-fill mo ang aming mga puso at isipan ng iyong mga katotohanan. Bantayan namin ang aming mga sarili sa mga nagpapamanhid sa amin o nagdi-disengage ng aming mga puso, ng aming mga isip sa iyong mga katotohanan at salita. Upang nang sa ganon kami mabuhay na kawangis ang Panginoong Jesucristo na kapagbibigay sa iyo ng kaluwalhatian sa mundo. Muli, Panginoon, kayo nang bahala sa bawat isa sa amin. Kami nagtitiwala sa makapangyarihang pagkilos at mapagbiyayang pag-abot mo sa aming patuloy naming nararanasan. Sa pangalan po ng aming nag-iisang Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.